pong sabina, tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabina. Pagkahaba-haba po to, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabina para kina Jean Fajardo, General Nick De Los Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil. Ang dami pong sabina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabina. Sen, pinapaaral ka daw po ni SP sa legal department? Oo nga kaya sobrang tagal. Pero sana sa kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga official, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Ma'am, sorry. So, kasama sa Papa si... Yes, lahat po. Lahat nandito. Nandito kasi kanina, papasukin nyo. lahat na lang Colonel Bravo sa Air Force, Administrator Ignacio, lahat na lang sinama Kaya nagugulat po kami kung bakit lahat sinama. Andito po yung mga secretary, Secretary John Vic, Secretary Boying. Nanguobliga tayo kasi ang dami-dami pa talagang tanong at tulad na nakita siguro ninyo, maraming bagong katibayan, maraming dokumento na bago, maraming nagsasalita na bagong impormasyon. Ang sambayanan talaga ay sumisigaw at humihingi ng kalinawan. May target date po kayo for the next hearing? Eto nga paano ako mag-next hearing? Wala na naman testigo. Ma'am, sorry. Mahirap mag-monologue. What did we accomplish since wala nga pong sumagot sa napakaraming tanong po today? Palagay ko, at least kahit papano, nabigyan natin sila ng idea. Dati nagagalit at nasa sulat ni Executive Secretary Bersamin, ano yung mga tanong ninyo? Ayun, di naibigay yung mga tanong kasi yung sulat niya noon late, dumating, nag-hearing na po. Ngayon, nabigay na nga namin lahat ng tanong sa pamamaraan nitong second hearing. Sana, sumagot na sila, nabigyan sila ng clue, meron na silang panahon, alamin yung totoo, at ibuo yung sasagutin. You're hoping na yung next hearing makaka-attend sila? Sana naman, pero ibibigay ko muna ang marami. Sabi, papakontempt. Paano tayo magpapakontempt? Walang tao sa kwarto na iko-contempt. Paano tayo magsasampina? Hindi pa napipirmahan at naibibigay sa mga nauukol. Hindi pa napipirmahan at naibibigay sa mga nauukol. Ma'am, tatapusin niyo na po if ever na isnabin ulit ng cabinet members and ilang officials po. Well, tignan natin kung anong pwedeng gawin. Hindi pa ako nawawalan ng pag-asa. Kausapin natin si Senate President Cheese. Nasa kamay niya ang mga susunod na hakbang. Kung bali yan, ma'am, signed nyo na po yan. Ibibigay nyo na po kay SP. Yes, ibibigay ko na sa KSP. Buo na siya. Yung sa Mindanao at sa Visayas. So, nandun ako sa invitation nila. Punta ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo if ever may warrant, like may legal team na kayo na namamata at parang nag-killer na kayo sa mga abogado? Meron na. Naghahanda tayo. Yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba? Pending pa. Hinintay natin yun.
petition. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa As I court? have said, hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court, galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So same yung stand nyo, sir? ha? Same lang yung stand nyo. If it's coming from ICC, well, No. hindi. Coming from ICC, hindi ko ni-recognize yan. Alright. Sir, kumusta, sir? Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRRD? Wala nang... No plans of going sa The Hague. Ha? No plans of going. Kaya kung mag-apply ng Schengen visa, yung isyuhan ako, then maybe bago or pag may pagkakataon before election, sana makabisita man ako sa kanya. Sure, wala kang concern. Baka i-detain ka na dun. Diretso na siya. Sige lang, pwede nila ako doon. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako, pero hindi nila ako makilala doon. So, ha? Anong pangalan gagawin? Piyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan niyo, pag mag-afro na ako, hindi na ako makikilala. Speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa, meron, pero expire na. Hindi pa ko nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel nila, hindi. Yung kinancel nila, afterwards, nag-uusap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako nagpa-renew. Sir, kasi nasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions na si President Trump, na isanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Secret. Okay na po. Thank you. Pagpunta sa Hague, may plano talaga kayo. Mag-apply ko baka before after the elections gano'n, bago kung manalo ako, manalo ka talo siguro hanap ako ng mas maganda magbukas Para saan yun? Yung visa na pag-ibig. baka pwede ka makabisita.